So, good morning mga tol. Kung bago kayo dito sa aking channel, ako nga pala si Jason. Vlog ako tungkol sa mga experience ko dito sa Japan, sa bansang napuntahan ko. Ngayon araw, sasabihin ko sa inyo kung paano ako nakapunta rito at kung paano yung edad hindi sagabal sa pag-apply dito sa ibang bansa. 30 years old na ako nung nag-apply dito sa abroad. Akala ko dati wala nang tatanggap sa akin dahil sa bansa na pinanggalingan ko, ang Pilipinas. Alam niyo naman kung napapanood niyo tong video na to, na kapag tayo ay galing sa Pilipinas ay sobrang hirap kapag-apply puntang ibang bansa. Kaya nung sinubukang mag-apply papuntang ibang bansa, doon ko rin napatunayan na hindi hadlang ang edad para makapag-ibang bansa. 30 years old, sinubukan ko at ito ang patunay na nakarating ako dito sa bansang Japan. May kanya-kanya tayong istorya ng buhay. Kailangan lang natin itong kilusan, pag-aralan at pagplanuhan. Kaya kailangan, dapat kapag may gusto tayo, lagi tayong may planong sigurado at lagi tayong may planong matibay. Kailangan natin yon dahil doon nagsisimula ang matagumpay ng mga pangarap ng bawat isa sa atin. Simple lang ang mga bagay-bagay kung susubukan talaga natin. Mahirap kapag hindi natin sinubukan. Pag kinilusan natin, ibibigay siya dahil ito nga tinatawag na pinaghihirapan natin at ginagalawan natin. Kaya kung may gusto kayong gawin, kailangan nyo talagang paghandaan. Ito yung paghahanda para sa sarili nyo, paghahanda sa future nyo talaga. Kung gusto nyo talagang may mabago sa buhay nyo. Enjoyin nyo lang yung ginagawa nyo. Huwag kayong masyadong ma-depress, huwag kayong masyadong ma-stress, huwag kayong masyadong mabahala kung wala pang progreso sa ginagawa nyo. Ang gawin nyo lang is gawin nyo lang talaga kung ano yung nararapat. Ano lang, dahan-dahan, wag lang kayong susuko. Kailangan nyo lang talaga siyang umpisahan at masasanay din kayo at may paroroonan din lahat ng ginagawa nyo. Kaya ang gusto ko lang iparating para dun sa ibang gusto mag-apply dito sa ibang bansa, kailangan lang natin ng effort. Isa yun sa mga kailangan natin para makapunta at mabago ang ating mga buhay. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko matutupad yung pangarap ko kung hindi ko susubukan at hindi ko gagalawan. Kaya nung araw na yun ay kumilos ako at sinubukan kong mag-apply sa mga agency. At nung araw na rin na yun, doon rin ako pinalad. Nasubukan kong nag-apply sa isang agency at tinanggap ako kagad. Kaya doon sa mga gusto talagang mag-apply mag-ibang bansa, kumpletuhin nyo lang lahat ng requirements. Ngayon kung nahihirapan kayo sa mga panggastos nyo, kung may trabaho kayo ngayon, simulan nyo mag-ipon. Lahat yan magagawa nyo kapag umpisahan nyo at pinaghandaan nyo talaga maigi. Unang-una nyo gagawin kung may trabaho kayo, pag-ipunan nyo yung passport. Pagkatapos, gawa kayo ng resume nyo. Then, umpisahan nyo na rin mag-ipon yung mga pwedeng gagastusin nyo pag nag-apply na kayo. Talagang paghandaan nyo mabuti. Kagaya na lang ng passport, yung mga pamasahe papunta sa agency, mga medical, ganyan. Lahat yan dapat kailangan paghandaan nyo na kasi kailangan kung gusto nyong may maabot kayo, kung may gusto kayong gawin, kailangan pinaghahandaan talaga. Ako yung magpapatunay na dun sa step or sa progress na ginawa ko or dun sa sinimulan ko, dun nag-umpisa lahat yun. Ginawa ko, nagtabi ako para sa gusto kong mangyari, naghanda ako para sa gusto kong maging. Kaya ang ginawa ko, inumpisahan ko sa pinakaumpisa dahil walang ibang gagawa nun kundi ako lang din. Kaya ang ginawa ko nun, nagpunta ako sa agency, nagpasa ako ng passport ko, nagpasa ako ng resume ko, at doon nagtuloy-tuloy na. Nag-umpisa na yung mga medical, nag-umpisa na yung mga examination, at saka blessing in disguise sa akin to kasi nung nag-apply ako, first timer talaga ako mag-apply at wala akong experience abroad. Sinubukan ko lang siya talaga kasi gusto kong malaman kung matatanggap ba ako at kung may paroroonan ba yung gusto kong maging o yung pangarap ko, kung matutupad yung pangarap ko. Ngayon, nandito na ako, dinala ako nung pag-umpisa ko. Sa simpleng pag-uumpisa ko lang, doon ko nakita na totoo pala na kailangan ko lang umpisahan. Alam kong mahirap kung iisipin, pero mas madali siya kapag kinikilusan. Dahil naranasan ko na siya, kaya ako sinasabi sa inyo. Kailangan nyo lang gumalaw, kailangan nyo lang kumilos, kailangan nyo lang ibigay lahat ng kailangan. Hindi hadlang yung maraming dahilan, kailangan mong gawa ng paraan. Wala kang pera, gawan mo paraan para magkaroon ka. Hindi mo kaya mag-apply, gawan mo ng paraan para magkaroon ka. Simulan mo lagi
sa pagre-resolve ng problema. Dahil kapag hindi mo na-resolve yung problema, wala. Hindi tayo magtutuloy-tuloy sa mga kagustuhan natin. Tandang-tanda ako nung araw na yun, nag-uumpisa akong mag-apply. Halos tanghaling tapat na rin yun. Kala ko wala nang tatanggap sa akin nun kasi sabi ko tanghali na. Pero nung nakita ko doon sa newsfeed ng Facebook ko at saka yung agency na applyan ko, pinuntahan ko kaagad yun kaya naging tanghali na talaga ako nakarating doon. Pero sa simula sa tanghaling yun hanggang sa pagdating ng takip silim ng alas 5, hindi na ako pinalabas sa agency na yun. Talagang tinanggap nila ako. Kaya sabi ko sobrang blessing sa akin yun na binigay sa akin nung araw na yun. Dahil sa isip ko na naging lang ako, positive lang ako na matanggap man ako, okay lang. Hindi man ako matanggap, okay pa rin. Kaya yun lang ang ginawa ko sa isip ko. Binigyan ko lang talaga ng pansin yung mga gusto kong gawin. Naalala ko noon, nung nag-uumpisa pa lang ako, sabi ko hindi pwedeng hindi matupad yung pangarap ko. Kailangan kong kumilos. Kaya ang una kong ginawa, apply ako kaagad para sa passport. Sumunod noon, pagkatapos ko mag-apply ng passport, nakuha ko siya. In-update ko yung resume ko. Dinahandahan ko siya lahat hanggang sa nagsimula na ako pumunta sa mga agency sa Pilipinas. Ang ginawa ko, nag-send ako online, yung iba naman ay nag-walk-in ako. Kasi gusto ko talaga malaman kung qualified ako or matatanggap talaga ako dahil wala akong experience sa ibang bansa. Talagang diretso ako apply sa ibang bansa na wala akong nakalagay sa resume ko na experience ng ibang bansa. Umpisahan mo lang sa simpleng passport at resume lang at sa mga konting ipon ng pera mo kung saan nanggagaling yung income mo dyan ngayon kung nasaan ka man. Yun ang mag-uumpisa ng katuparan ng mga kagustuhan mo o mga plano mo sa buhay. Kaya huwag kang malungkot or huwag kang matakot, huwag kang mabahala o huwag kang mataranta sa kung ano man ang magiging kakalabasan ng mga pinaplano mo sa buhay. Ang importante, pinaghahandaan natin, pinagpaplanuhan natin at ginagawa natin. Alam niyo, nung natanggap ako doon sa agency na in-applyan ko, sunod-sunod na ang nangyari noon. Pinag-exam nila ako mismong araw na yun. Pagka nabukasan naman, pinag-medical nila ako. Yung unang medical. Kasi ang kasunod noon, may final medical pa. Pagka may na-pending sa medical mo, may kasunod ko ulit na medical hanggang sa may papasa mo. Pero, ang importante ron, tanggap ka na nila papunta sa bansang pupuntahan mo. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo, kahit ano man yung mangyari o yung proseso na mangyari dun sa ina-applyan nyo, tuloy-tuloy na po yan, wag nyo na po yan susukuan. Dahil para sa inyo na po yan, alam nyo na po yan, tuloy-tuloy na po yan. Hindi ko sinasabi na kapag nakapunta kayo ng ibang bansa ay instant milyonaryo o instant naging mayaman kayo kagad. Ang sinasabi ko lang kapag napunta kayo sa ibang bansa ay unti-unti namang gagaan yung mga pamumuhay natin. Hindi ko rin sinasabi na mabibili nyo lahat ng gusto nyo. Kasi pagdating nyo rito, syempre, ang una nyong gagawin ay mag-iipon talaga kayo at syempre, kayo ang nagkokontrol ng pera nyo at kayo rin ang nag-iipon hanggang sa pag-uwi natin ng Pilipinas. Kaya ang gusto ko lang sabihin sa inyo ay mapagaan man lang sa panandali ang panahon. Saka makuha natin yung mga konting pangarap natin, maumpisahan natin at may tayo natin yung anong mga gusto nating gawin. Kaya imbis na ma-stress ka sa kakaisip kung ano yung gagawin mo at kung saan ka mag-uumpisa, paghandaan mo na lang at gawin mo na lang. Lahat ng sinabi ko rito sa video na to, passport, resume, at saka yung mga pamasahe, at saka yung gagawin sa mga medical, pwede mong umpisahan yun sa pag-iipon mo kung may trabaho ka man ngayon. Ngayon kung wala kang trabaho pa, subukan mo muna mag-apply dyan para mag-umpisa doon sa pag-a-apply mo papuntang ibang bansa. Ganun ang gawin mo. Dapat step by step at saka may plano tayo. Kasi mahirap kapag wala tayong plano, hindi talaga natin nabubuo yung isang bagay o yung isang plano natin para sa buhay natin. At kung isa kayo sa may mga pangarap para makapunta sa ibang bansa, ito lang ang masasabi ko. Huwag niyong titigilan, huwag niyong susukuan. Gawin niyo ang karapat-dapat na pwede nating gawin. Dahil tayo lang talaga ang makakatulong sa ating mga sarili. Hanggang dito na lang itong video na to at itong vlog ko. Sana patuloy pa rin kayong sumabaybay sa buhay ko rito. At sana lahat tayo ay maging matagumpay sa mga plano natin sa buhay.